Dominant Protector. Credit to the author. 5,511-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pero ngayon, ang tugatog ng intermediate nascent soul stage. Sa loob lamang ng ilang araw, mararating na niya ang tugatog ng nascent soul realm at makatatayo sa tugatog ng maliit at sinaunang mundo ng mga mandirigma. Parang panaginip lang ito, at mahirap paniwalaan. Naranasan na ito mismo ni Reggie, at lahat ng ito ay kagagawa ni Terence. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung wala ang sarili mong pagsusumikap. Sige, Terra na. Kapag narating mo na ang sinaunang kabundukan, magagamit mo pa rin ang oras para magpatuloy sa pagtahak. Habang nasa daan, hindi ka dapat uminom ng anumang nascent soul stage golden pills, at mag-focus sa cultivation para patatagin ang iyong lakas. Sa katunayan, may paraan na si Terence para harapin si Crispin, kaya wala siyang pakialam kung matatalo ito ni Reggie. Gayunpaman, ang sentral na kapangyarihan ng sinaunang mundo ng martial arts ay lumalakas sa bawat araw, at kinakailangan para kay Reggie na maabot ang tugatog ng nascent soul sa lalong madaling panahon. Ang mga disipulong sumusunod kina Terence at Reggie papunta sa pagtitipon ay handa nang umalis. Nang dumating sina Terence at Reggie, sumakay silang lahat sa kani-kanilang mga lumilipad na spirit beast at lumipad sa kalangitan. Hindi sumunod si Zigen, sa halip ay nanatili upang bantayan ang sekta. Tutal, siya naman ang dating pinuno ng sekta, kaya makakasiguro siya kung mananatili siya sa bahay. Ang sinaunang kabundukan ay matatagpuan sa sentro ng sinaunang daigdig ng mga patay. Ang mga likas na kayamanan doon ay tumutustos ng mahigit 80% ng mga pangangailangan ng daigdig ng mga patay. Para sa iba't ibang sekta at pamilya sa daigdig ng mga patay, ito ay isang banal na lupain para sa pagsasaka. Gayunpaman, walang kahit isang sekta o pamilya sa mga sinaunang bundok. Hindi naman sa walang gustong sumangkop sa bahay yaman na ito, ngunit ang mga sekta at pamilya sa buong maliit na Jiangho ay hindi pinapayagan ang kahit sinong pamilya na sumangkop sa mga sinaunang bundok ng mag-isa. Kung hindi, magkakasama silang aatake. Tutal, ang sinumang sumangkop sa mga sinaunang bundok ay katumbas ng paghawak sa linya ng buhay ng lahat ng sekta at pamilya sa maliit na Jiangho. Sa makatuwid, ang bayan ng Ying sa sinaunang kabundukan ay karaniwang walang nakatira at parang isang ganap na guho. Kapag ginanap ang sinaunang pagpupulong lamang ito magiging parang isang masiglang lungsod at magiging ganap na masigla. Ang napakatandang grand meeting ay inorganisa ng 4 na malalaking sekta at angkan. Tio Marshall, alam mo naman ang 4 na malalaking sekta at angkan, di ba? Lumapit si Reggie kay Terence at ipinakilala ang sinaunang pagtitipon sa kanya pagpasok nila sa bayan. Tumango si Terence, may narinig na ako tungkol sa ilan sa mga iyon. Nagbabago ang panahon, at ang malalakas na sekta ay hihina rin. Ang mahihinang pamilya ay maaari ring umangat. Ang 4 na malalaking sekta at pamilya ngayon ay ang sekta ng universo, sekta ng 5 elemento, sekta ng pagbubukas ng langit, at pamilyang Salter, tama ba? Tama iyan. Sa ngayon, ang 4 na malalaking sekta na ito ay sumasakop sa 4 na direksyon ng sinaunang bulubundukin. Bagamat wala silang intensyong sakupin ang sinaunang bulubundukin, alam ng lahat na habang papalapit ka sa sinaunang bulubundukin, mas maraming benepisyo ang makukuha mo. Kung walang mga pagbabago, napakahirap para sa 4 na malalaking sekta na baguhin ang kanilang sitwasyon. Nais ni Reggie na ang Green Cloud School ay maging isa sa 4 na dakila. Kahit na hindi nila ilipat ang kanilang punong tanggapan dito, kahit papaano ay magtatayo sila ng isang sangay malapit sa sinaunang bulubundukin. Mula sa pananaw ni Reggie, hindi ito isang imposibleng layunin. Sa kabaligtaran, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa sekta ng Green Cloud ng North Island dahil naroon si Terence. Hindi ito sinabi ng malakas ni Terence, pero hindi naman tanga si Reggie. Maaaring naniwala siya noong una, pero habang tumatagal, 100% siyang sigurado na hindi taga-ancient martial world si Terence. Totoo rin ang koneksyon ni Terence sa Green Cloud sect ng North Island. Dahil dito, nahulaan ni Reggie na hindi mananatili si Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban magpakailanman. Ito na marahil ang tanging pagkakataon na mayroon siya upang umasa kay Terence.
Hanggat ang sekta ng Percival ng North Island ay matagumpay na magiging isa sa malaking apat, si Reggie ay magiging isang tugatog na kaluluwa rin. Ang mga disipulo ng sekta ng Percival ay magkakaroon ng kumpletong hanay ng mga pamamaraan at mapagkukunan, at ang sekta ng Percival ay tunay na magkakaroon ng pagkakataong umangat. Hindi napigilan ni Terence ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang tinatawag na pagbabago ay katulad ng sa Thousand Blade Sect, mayroon silang paborito ng langit tulad ng Invincible Ancient, at matagal na silang nasa limelight, ngunit mabilis silang bumaba matapos umalis ang Invincible Ancient. Wala na nga silang lugar sa top 10 houses. Habang iniisip ang tungkol sa Invincible Ancient, naisip ni Terence si Tianyong. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang bumalik kasama ang Invincible Ancient. Bubuhayin ba niya muli ang Thousand Blade Sect? O patuloy pa rin siyang hindi makakabangon? May narinig akong mga taong nag-uusap tungkol sa 4 na malalaking sekta at pamilya, pero ano ang 10 maliliit na sekta at pamilya? Casual na tanong ni Terence. Alam niyang ang paaralan ng Percival ay isa sa 10 maliliit na sekta, pati na rin ang sekta ng Espada ng Niebe ni Wooking at ang sekta ng Espiritu ng Dahon ni Yubi. Wala siyang masyadong alam tungkol sa iba. Hindi nagulat si Reggie na hindi alam ni Terence. Magalang siyang sumagot, bukod sa ating sekta ng Berdeng Ulap, sa 10 maliliit na sekta at pamilya, nariyan din ang sekta ng Tumataas na Kalangitan, sekta ng Espada ng Niebe, sekta ng Espiritu ng Dahon, sekta ng Exorcist, sekta ng Gabay sa Ulap, sekta ng Six Harmonies, sekta ng Xuanyu, sekta ng Pang-araw-araw, at ang Pamilyang Talon. Sa simula, halos pareho lang ang lakas ng 10 maliliit na sekta at pamilya, ngunit kamakailan lamang, maraming pagbabago ang naganap sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Maaaring magkaroon ng malawakang pagbabago sa sinaunang Grand Meeting ngayong panahon. Isa si Terence sa mga taong naging sanhi ng pagbabago sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Natural lamang na alam ito ni Reggie, ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas. Tumango si Terence. May ilang pamilyar na pangalan sa 10 maliliit, ngunit ang ilan ay hindi pamilyar. Hindi niya alam kung sila ay humihina na sa Sky-class Island, o kung ang mga hindi pamilyar na sektang ito ay umusbong pagkatapos ng sinaunang mundo ng martial arts. Gayunpaman, nakuha ng Pamilyang Talon ang atensyon ni Terence, kamag-anak sila ng Pamilyang Talon sa Sky-class Island, hindi ba? Naalala niya na siya ang bise-kapitan ng barko ni Mike Talon, at mas napalapit siya sa Pamilyang Talon. Kung tungkol naman sa Pamilyang Salter, nahulaan na ni Terence na maaaring mayroon silang koneksyon sa lahi ni Truett. Tutal, ang pinakasikat na Salter sa Sky-class Island ay ang matandang lalaki. Militar na lolo, bukod sa 10 maliliit na sekta at pamilyang ito, mayroon ding ilang medyo malalakas na sekta at pamilya na malamang na mapabilang sa nangungunang 10. Halimbawa, ang Pamilyang Chu na nabanggit mo, ang paaralang Zuan Ji na nasa kapareho nating panig, ang paaralang Thousand Blades na dating maluwalhati, at ang paaralang Blade ng Tyrant na ngayon ay mas malakas, at iba pa. Detalyadong ipinaliwanag ito ni Reggie, at nagkaroon ng pangkalahatang ideya si Terence tungkol sa mga puwersa sa sinaunang mundo ng martial arts matapos itong marinig. Habang nag-uusap sila, nakarating na silang dalawa sa bahay tuluyan sa bayan ng Ying kasama ang kanilang mga disipulo. Ito ay isang lugar na magbubukas lamang para sa negosyo kapag may mga unang pagpupulong. Natural na maluho ang mga dekora sayon. Sa katunayan, kalahati ng buong bayan ng Ying ay pagmamay-ari ng ina ito. Tama, ang ina ito ay tinatawag na isang inn. 5,512. Maiintindihan mo ang pangalan bilang isang pamilya kapag nakapasok ka na sa inn, o maiintindihan mo rin ito bilang ang tanging inn sa buong bayan ng Ying. Hindi mahalaga iyon. Hanggat mayroon kang Spirit Jade, tiyak na magbibigay sa iyo ng matutuluyan ang isang inn. Siyempre, para sa 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta, mayroon silang sariling patio na inihanda sa isang inn. Tutal, ang mga pangunahing tauhan ng sinaunang pagpupulong ay ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta. Kailangan ng karangalang ito. Natural lang, ang pag-check-in ay inasikaso ng mga disipulo ng paaralang Percival. Sina Reggie, ang bagong pinuno, at si Terence, kasama ang tagapamahala ng isang inn, ay pumunta sa isang hiwalay na patio na may hawak na bandila ng paaralang Percival. Kung titingnan ang laki ng patio, kayang tumanggap ito ng humigit kumulang 100 tao, ito ay Marangya.
Tumingin si Terence. Sa kaliwang bahagi ng paaralan ng Percival ay ang bandila ng paaralan ng Chongtian, sa kanan ay ang bandila ng sekta ng Snow Sword, at sa mas malayong patio ay ang bahay ng sekta ng Spirit Leaf. Lahat sila ay mga sekta na may magandang relasyon sa paaralan ng Percival. Siyempre, ang dating sekta ng Snow Sword ay walang gaanong kaugnayan sa paaralan ng Percival, ngunit pagkatapos ng paglitaw ni Terence, pumunta si Wooking sa paaralan ng Percival upang bisitahin si Terence pagkatapos niyang makapasok sa bagong silang na Soul Realm, na nagpamukhang mas maayos ang relasyon sa pagitan ng dalawang sekta. Mula sa kaayusang ito, makikita na ang isang ina ay mahusay na gumana sa aspeto ng katalinuhan. Kung ang mga sekta ng kaaway ay magkakasama, maaaring mayroong isang madrama na balangkas ng isang pagpatay sa gabi. Mukhang maaga pa tayo. Hindi pa dumarating ang mga kapitbahay sa kaliwa't kanan. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang pandama sa espiritu at natuklasang walang tao ang mga patio. Naiinip na ako, nakangiting sagot ni Reggie. Gusto mo bang makita ang kapwa dawis na si Wooking ng sekta ng Espada ng Niebe, Lolo Guro? Sinasabi ko lang, natatawang sabi ni Terence. Pinuno ng sekta Zin, medyo maaga ka lang, nakangiting sabi ng may-ari ng bahay tuluyan. Paano mo nasabing nagmamadali ka? Tinatayang darating ang iba pang mga sekta at pamilya sa loob ng ilang oras. Tutal, malapit na ang napakatandang pagpupulong. Ang mga sekta at pamilyang iyon na gustong maging isa sa 10 maliliit ay dumating na ilang araw na ang nakalipas. Sa katunayan, hindi mahalaga kung maaga ka o hindi. Kung walang lakas, walang silbi kahit gaano ka pa kaagad dumating. Nakipagkwentuhan sandali si Reggie sa tindero bago ito hinayaang bumalik. Maabala ang tindero, at sapat na iyon para samahan niya ito ng ilang sandali. Kung tutuusin, hindi lang ang paaralan ng Percival ang may 4 na malalaki at 10 maliliit na pamilya. Marami pang iba ang kwalipikado para samahan niya. Sinabihan ni Terence si Reggie na alagaan ang mga disipulo bago siya isama sa paglalakad. Kalahati ng bayan ng Pai ay isang bahay tuluyan, ngunit ang kalahati naman ay isang malawak na lugar. May mga restoran at mga bahay tsaa, ngunit karamihan sa mga ito ay mga pansamantalang tindahan. Sa tuwing may malaking pagpupulong noong unang panahon, natural na magkakaroon ng pagkakataong makipagpalitan ng mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Sa makatuwid, mahigit 80% ng mga bayan ay maliliit na tindahan o pwesto, dahil 70% hanggang 80% sa mga ito ay pinapatakbo ng mga individual, at 20% hanggang 30% lamang ang itinatag ng mga sekta, angkan, o mga pamilyang pangkalakalan upang magbenta at bumili ng lahat ng uri ng mga makalangit na materyales at kayamanan sa lupa. Malalim ang pagkakaintindi ni Terence sa pagkakaiba ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban na ito at ng Sky-class Island, kaya gusto niyang makita kung mayroon siyang kailangan. Sa kasamaang palad, pagkatapos maglibot, wala siyang nakitang anumang mahalaga. Siyempre, ito ay mula sa pananaw ni Terence, wala nang gaanong kayamanan na makakaagaw ng kanyang pansin, at natural lang, hindi niya ito ilalabas para ibenta sa ganitong lugar. Kailangan niyang magkaroon ng subasta o isang bagay na katumbas ng halaga ng kayamanan. Wala bang anumang bagay na interesado ang Marshall Granduncle? Nakangiting tanong ni Reggie matapos makita ang walang pakialam na mukha ni Terence. Hindi naman sa wala akong magagandang gamit, mahinang sabi ni Terence, wala lang talaga silang silbi. Mukhang hindi magiging madali para sa isang tunay na kayamanan na lumitaw sa sinaunang pagtitipon. Hehe. Sa totoo lang, hindi pa naman talaga nagsisimula ang napakatandang pagpupulong. Siyempre, hindi magiging interesado ang Marshall Granduncle sa mga lumabas ngayon. Kapag opisyal nang nagsimula ang pagpupulong, mas marami pang magagandang mangyayari. Sa oras na iyon, ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta at pamilya, kabilang ang ilang sekta at pamilya na may kwalifikasyon para hamanin ang 10 maliliit na sekta, ay mag-oorganisa ng isang palitan ng barter ng pribado. Kung interesado ang Marshall Granduncle, maaari kang pumunta at tingnan ito sa oras na iyon. Bagamat hindi pa mataas ang lakas ni Reggie noon, naiintindihan niya ng mabuti ang sinaunang pagpupulong, kaya naintindihan niya ito. Magandang balita iyan. Sana hindi ako mabaygo, nagliwanag ang mga mata ni Terence. Natatakot lang ako na masyadong mataas ang pamantayan ng lolo't lola, at baka hindi mo magustuhan ang mga kayamanan ng iba't ibang sekta at angkan.
Nakangiting sabi ni Reggie. Nang makitang gumagabi na, itinuro niya ang isang restaurant sa tabi ng kalsada at sinabing, "Lolo, bakit hindi tayo maghapunan dito?" Titango na sana si Terence bilang pagsang-ayon ng magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngumiti siya, "Kalimutan mo na. Wala rin akong gana kumain. Dapat ay bumalik ka muna. Ngayon, maaari kang mag-cultivate at subukang makalusot. Mas malaki ang tsansa nating manalo sa napakatagal na pagpupulong." Natural na hindi tumutol si Reggie sa mga salita ni Terence, ginamit niya ang pagkakataong ito upang patatagin ang kanyang cultivation patungo sa mga sinaunang bundok, at panahon na nga para uminom ng isa pang ginintoang tableta upang maabot ang maunlad na yugto ng bagong silang na kaluluwa. "Lolo ng Marshall, maglalakad ka ba mag-isa?" Tanong ni Reggie, at matapos makuha ang kumpirmasyon ni Terence, yumuko siya at umalis, bumalik sa paaralan ng Percival upang maghanda para sa kanyang tagumpay. Pagkaalis ni Reggie, naglakad-lakad si Terence sa isang liblib na eskinita habang nakatikip ang mga kamay sa kanyang likuran. Nagdidilim na ang langit, at wala ni isang tao ang nakikita. Nang marating ni Terence ang gitna ng eskinita, may biglang bumaba mula sa langit at humarang sa dinarianan ni Terence. Sa likuran niya, may isa pang tao na sumunod kay Terence papasok sa eskinita at mabilis na lumapit sa kanya. "Junior, sabi ng matandang ito ay hindi ka makakatakas. Kaya, hindi mo inaasahan na makikita mo akong muli ng ganito kaga, di ba?" Ang taong nasa harap ni Terence ay si Crispin, na pumunta sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island upang manggulo. Nang makitang napapaligiran si Terence, tumawa siya ng may pagmamalaki. Ang taong nasa likod ni Terence ay ang pinuno ng sektang Blaze, si J.C. Hale. Nasa tugatog na siya ng maagang umuusbong na Soul Stage. Ang sektang Blaze ay pinamumunuan ng dalawang umuusbong na Soul Stage Master sa sinaunang Grand Meeting. Dahil may marka ng dugo sa kaluluwa si Terence, alam na alam ni Crispin ang kinaroroonan ni Terence na parang likod ng kanyang kamay. Tumawa si Terence, kalmado ang mukha. "Hoy, hindi ba't ito yung matandang si Ian na nagsabing mas mabilis siyang mamamatay kung seryoso siya? Sa huli, mas mabilis siyang nakatakas. Napagdesisyonan mo na bang mas mabilis mamatay ngayon? Huwag ka nang tumakas ulit." Natural lang, napansin na ni Terence ang pagsunod nilang dalawa sa kanya. Nakita na niya sina Crispin at JC na palihim na lumilitaw sa di kalayuan sa likuran niya gamit ang kanyang banal na sentido, kaya naman hiniling ni Terence kay Reggie na mauna nang bumalik. 5,513. Kung walang nagawa si Terence kay Crispin noong huling beses sa paaralan ng Percival, sa pagkakataong ito, 100% na ang tiwala ni Terence, kaya naman napagdesisyonan niyang talunin ito sa sarili niyang laro at naglakad papunta sa liblib na lugar na ito ng mag-isa para akitin sina Crispin at Terence na lumabas. Tumawa ng may masamang hangarin si Crispin. "Binata, sinusubukan mo pa ring makipagtalo kahit malapit ka ng mamatay. Naging pabaya ako noong nakaraan. Ngayon, nasa tulong ako ng pinuno ng sekta ng nagtataboy sa masasamang sekta, si JC. Hindi na ako makapaniwalang makakagawa ka pa ng mga panlilinlang." Sa katunayan, pagkatapos umalis noong nakaraan, napagtanto ni Crispin na bukod sa kakaibang alchemy bomb ni Terence, ang iba pang mga atake ay mukhang makapangyarihan, ngunit hindi naman talaga ito nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Kung nanganganib siyang masugitan, maaaring napatay na niya si Terence. Gayunpaman, dahil malapit nang magsimula ang lumang laban, pinigilan ni Crispin ang pag-iisip na hanapin si Terence. Naisip niya na mas malaki ang tsansa niyang talunin si Terence kay JC. Mula sa pananaw na ito, hindi namamalayang itinuring ni Crispin si Terence bilang isang lubhang mapanganib na kalaban. Bagamat inakala niyang magaling lamang si Terence sa pananakot ng mga tao, ayaw niyang harapin si Terence ng mag-isa. Noong una, hindi masyadong pumayag si JC. Tutal, napakahalaga ng sinaunang pagpupulong na ito sa sekta ng tagapagtanggol ng kasamaan. Bagamat si Elton ay isa ring disipulo ng sekta ng tagapagtanggol ng kasamaan, hindi masyadong interesado si JC na ipaghiganti si Elton. Sa pinakamababa, hindi siya interesado hanggang sa matapos ang sinaunang pagpupulong. Gayunpaman, si Crispin ang dakilang matatanda ng sekta ng tagapagtanggol ng kasamaan at ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa kay JC. Dahil humingi si Crispin, walang nagawa si JC kundi tumulong. Pero matapos makitang nasa foundation peak pa lang si Terence, nakahinga siya ng maluwag.
Sa ganitong antas ng lakas, narito lang talaga siya para gawin ang mga dapat gawin. Wala siyang naramdamang pressure. Bakit naman kakailanganin ni Crispin ng tulong mula sa isang perpektong tagapagtanggol ng pundasyon? Hindi iyon pinansin ni JC. Mga daye. Sabi ni Terence habang nakabuka ang mga kamay. Hindi ako kailanman nagbibiro. Matandang Yin, paano ka mamamatay? Bilisan mo, kailangan ko pang bumalik para sa hapunan pagkatapos kong humanga dito. Nakita ni Crispin na walang balak si Terence na bumuo ng isang alchemy firebomb at hindi gaanong natatakot. Para sa kanya, iisa lang ang galaw na mayroon si Terence na maaaring magbanta sa kanya. Junior, dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Bihira lang maging ganito katatag ang primordial spirit mo. Tiyak na titiyakin ko ito ng mabuti at hindi ko sasayangin ang masarap mong laman. Tumawa ng masama si Crispin at inalog ang kanang manggas. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang agad humila kay Terence. Hindi man lang lumaban si Terence at hinayaan si Crispin na hilahin ang kanyang primordial spirit patungo sa kanya. Sumugod siya patungo kay Crispin na parang bulalakaw habang si Crispin ay nakaalerto. Tutal, ginamit ni Terence ang galaw na ito para linlangin si Crispin pabalik sa paaralan ng Percival. Nang gamitin ni Crispin ang galaw na ito, siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi gumanti si Terence. Gaano man kaalerto si Crispin, wala itong silbi. Si Terence ay hinayla ni Crispin ng ganoon na lang, at pagkatapos ay nilamon siya ng natulalang si Crispin. Ito ang natatanging sikretong kasanayan ng sekta ng pag-aapulan ng kasamaan, ang nananakmal na masamang espiritu. Siyempre, ang Diyos, na ito ay hindi tumutukoy sa mga immortal, kundi sa mga sinaunang espiritu. Gamit ang teknik na ito, ang mga disipulo ng masasamang sekta ng pag-aaklas ay maaaring mabilis na mag-level up basta't mayroon silang sapat na mga sinaunang espiritu. Nagdilim ang mukha ni JC nang makita niyang nilamon ni Crispin si Terence. Siya ang tumawag ng tulong sa kapatid niya. Kahit napalabas lang iyon, hindi ba dapat ay makatanggap man lang siya ng bahagi ng pagkain? Ganun-ganun lang. Angkop ba? Angkop ba? Ah. Sige, ikaw ang Grand Elder, kaya nararapat ba na gawin mo rin ito? Dakilang nakatatanda, kailangan mo ba talagang gawin ang lahat para harapin ang isang mahinang sinaunang espiritu? Hindi ba't parang ginagawang isang bundok ang maliit na mountain para sa akin na pag-isahin ka? Hindi natuwa si JC at nagreklamo. Gayunpaman, hindi niya masyadong pananggahasan na saktan si Crispin. Kung tutuusin, si Crispin ang dakilang nakatatanda. Ang kanyang lakas ay hindi maihahambing kay JC. Medyo natigilan din si Crispin. Natatarantang sabi niya, hindi naman ganito noong nakaraan. Malinaw na napakalakas ng junior na ito, kaya paano siya nalamon ng matandang ito ngayon? Sa totoo lang, hindi kailanman inakala ni Crispin na kaya niyang lunukan si Terence ng sabay-sabay. Bago siya umatake, naisip niya ang 12-dosenang posibleng reaksyon mula kay Terence at nag-isip ng paraan para harapin ang mga ito. Ang tanging hindi niya inaasahan ay hindi man lang lumaban si Terence at hinayaan siyang lunukan siya ng diretso. Bukod pa rito, nilunok ni Crispin si Terence nang walang malay. Pamilyar na pamilyar siya sa kombinasyong ito. Kadalasan, ang mga sinaunang espiritong katawang iyon ay hihilahin ng walang pagtutol at pagkatapos ay lulunukin. Nang hindi lumaban si Terence, sumabay siya sa ritmo ng pagkain ni Crispin. Maasim na sabi ni JC, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Sinakmal na ng dakilang kataas-taasang elder ang isang napakagandang primordial spirit body sa pagkakataong ito. Dapat ay may kumpiyansa siyang makalusot. Maaari pa man lang lumakas ang ating panlaban sa masasamang sekta. Tara na. Dapat ay natunaw na ito ng dakilang kataas-taasang elder pagbalik natin. Tumalikod si JC at akmang aalis na nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Crispin. May mali. May kakaiba sa junior na ito. Kakaiba. Paanong kakaiba? Lumingon si JC at tiningnan si Crispin nang may pagtataka. Naisip niya, huwag kang umarte na parang may kalamangan ka na. Wala naman akong hinihingi sa'yo. Kailangan mo pa bang magpanggap? Gayunpaman, agad na napagtanto ni JC na may mali. Ito ang naging dahilan upang mabaluktot ang mukha ni Crispin at ang kanyang katawan ay natamba sa lupa.
Nasa napakasamang sitwasyon siya. Sa katawan ni Crispin, ang kanyang sinaunang espiritu ay gulat na nakatingin kay Terence habang nauutol na sinasabi, Ikaw. Ikaw. Hindi ka. Hindi ka pa nasa perpektong yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sabi ni Terence nang may nanunuyang ngiti. Nasabi ko na ba sa'yo na isa akong perpektong tagapagtanggol ng pundasyon? Pinag-isipan ito ni Crispin at sumang-ayon. Hindi kailanman sinabi ni Terence na isa siyang perpektong establishmento ng pundasyon, ngunit ang kanyang sinaunang espiritong katawan ay nagpapakita lamang na isa siyang perpektong establishmento ng pundasyon. Gayunpaman, sinong perpektong tagapagtatanim ng establishmento ng pundasyon ang makakalaban si Crispin, na nasa tugatog ng advanced na yugto ng nascent soul realm, at makakamit pa ang kalamangan? Niloko mo ako. Baka sa mukha ni Crispin ang lungkot at galit. Ang tanging masisi niya lang ay ang sarili niya kung bakit hindi niya naintindihan ang isang napakahalatang bagay. Nagkibit balikat si Terence nang walang malay, hindi ako Foundation Paragon, akala mo lang. Paano kita niloko? Ngayon, pwede ka bang mamatay ng mas mabilis? Sinubukan ni Crispin na tunawin ang kaluluwa ni Terence, ngunit hindi niya ito maigalaw. Ang kanyang kapangyarihan ay parang simoy ng hangin, ngunit ang kaluluwa ni Terence ay parang isang mataas na bundok. Ang simoy na ito ay hindi man lang nakapagpagalaw ng kahit isang maliit na bato sa bundok. 5,514. Kung wala ka sa tugatog ng foundation stage, ano ka? Nanlumo si Crispin. Alam niyang tiyak na mapapahamak siya. Sa sitwasyong ito, halata na mas malakas ang primordial spirit ni Terence kaysa sa kanya. Ito ang pinakamalalang bahagi ng teknik ng pag-iwas sa masasamang sekta. Kung malunok niya ang isang primordial spirit na mas malakas kaysa sa kanya, nakatakda siyang mamatay. Sa pagkakataong ito, imposibleng hindi mamatay ng seryoso. Hindi mo pa rin maintindihan. Bahagya ng umiti si Terence. Ako ang sinaunang espiritu ng isang profound stage cultivator. Profound. Hehe, ako, si Crispin, ay kayang mamatay ng walang pagsisisi. Malungkot na tumawa si Crispin. Sumabog ang kanyang katawan at siya ay patay na. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga sinaunang espiritu ay tumagal lamang ng ilang sandali. Kaya, nang sumabog at namatay si Crispin, lumingon si JC at nakita si Crispin na nagkokombilsyon sa lupa. Nang akmang lalapit na siya para tingnan, nakita niyang tuluyan ng patay si Crispin. Ang nagkalat na laman at dugo ay tuluyang nasusunog sa hangin, walang iniwang bakas. Lumitaw ang sinaunang espiritu ni Terence sa lugar kung saan nawala ang katawan ni Crispin. May hawak siyang itim na pulseres at may isang malabong sinaunang espiritu sa harap niya. Ito ang sinaunang espiritu ni Crispin. Sa sandaling sumabog ang katawan ni Crispin, lahat ng nasa kanya ay nawasak maliban sa itim na pulseres. Malinaw na isa itong pambihirang kayamanan. Agad na naalala ni Terence na ang kanyang mga divine sense attack ay hindi epektibo laban kay Crispin. Tila lahat ng ito ay dahil sa itim na pulseres. Kung tungkol naman sa primordial spirit ni Crispin, dapat din itong wasakin. Pinabagsak siya ni Terence ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hindi talaga interesado si Terence na lumunin ito. Tutal, hindi pa niya natutunaw ang essence spirit ng buwaya na kumakain ng langit. Naroon pa rin ang mga essence spirit ni na Voldemort at Carding na nakulong sa Jade Space. Hindi masyadong interesado si Terence sa ganitong uri ng leveling up method, kaya hindi na niya ito inabala pa sa ngayon at nag-focus sa itim na pulseres. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay ang pagkaway ni JC ng kanyang manggas at paghila sa espiritu ni Crispin at paglunok nito sa isang lunok matapos itong makita. Gulat na tiningnan ni Terence ang lahat ng ito. Siyempre, maaari niya sanang pigilan ito, ngunit hindi niya ginawa. Una, hindi naisip ni Terence kung paano haharapin ang kaluluwa ni Crispin. Pangalawa, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa ng JC na ito. Kung gusto ni JC na iligtas si Crispin at makatakas, hindi siya papayagan ni Terence. Gayunpaman, nilamon ni JC ang sinaunang espiritu ni Crispin sa isang lunok lamang. Napakahirap paniwalaan. Hoy, hindi mo ba nakita ang katapusan ni Crispin? Talagang nangahas kang lumunin ang kanyang primordial spirit.
Tanong ni Terence na may pagtataka. Ang primordial spirit ni Crispin ay nasa tugatog ng advanced stage ng nascent soul realm, mas malakas kaysa kay JC. Sumabog ang katawan ni Crispin matapos lamunin ang isang primordial spirit na mas malakas kaysa sa kanya, at ngayon ay ginawa rin ni JC ang parehong bagay. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Bukod pa rito, si Crispin ay kapwa-disipulo ni JC. Paano niya natitiis na gawin iyon? Matapos lamunin ni JC ang espiritu ni Crispin, napaluhod siya ng may malakas na kalabog. Muling nagulat si Terence. Sisubog na ba ang katawan niya? Senior. Pinilit ako ng Grand Elder, hindi, pinilit ako ng matandang magnanakaw na iyon, si Crispin. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang labagin ang aking konsensya at harangin ka, Senior. Sa totoo lang, matagal na akong hindi nasisiyahan sa matandang magnanakaw na iyon. Iniisip ko kung paano papatayin ang matandang magnanakaw na iyon araw at gabi. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon, kaya hindi ko maiwasang lunukan ang primordial spirit ng matandang magnanakaw na iyon. Talagang ayaw kitang masaktan, Senior. Pagkatapos niyang lumuhod, ang mukha ni JC ay nababalot ng luha at sipon. Sinabi niya ito na parang napakaawa niya at hindi siya mukhang isang taong kakalulun lang ng immortal na kaluluwa ng isang peak stage nascent soul cultivator. Tiningnan ni Terence si JC ng kakaiba. Naghintay siya ng ilang sandali bago nagsalita, nalunok mo si Crispin. Wala bang problema? Natigilan si JC, ngunit agad siyang sumagot ng may paggalang, Senyor, maaaring hindi mo alam, di ba? Sa normal na sitwasyon, kung ang primordial spirit ay mas malakas kaysa sa sariling katawan, ang paglamon nito ay magiging sanhi ng pagsabog at pagkamatay ng katawan ng isang tao. Gayunpaman, ang primordial spirit ni Crispin ay nawasak na ng Senior at nasa pinakamahina nitong kalagayan. Sa oras na ito, gaano man kalakas ang primordial spirit, isa lamang itong malaking suplemento at hindi magdudulot ng anumang masamang reaksyon. Higit pa rito, galing siya sa parehong sekta ko, at pareho kami ng paraan ng paglilinang. Kahit na mas malakas siya kaysa sa akin sa normal na sitwasyon, kaya pa rin niya akong lamunin. Ganito pala. Kung ganoon, sinasamantala mo ba ang pagkakataong ito para agawin ang primordial spirit mula sa mga kamay ko? Tinaasan ni Terence ng kilay ang lalaki habang nakatingin sa kanya ng may ngiti. Pinagpawisan ng malamig si JC. Minura niya ang sarili dahil sa pagiging bastos niya. Ano ba tong pinagsasabi niya? Nakita niya kung gaano kaitikot si Terence. Ang isang taong kayang sumabog at mamatay ang katawan ni Crispin ay dapat nasa rurok ng orihinal na antas. Bukod pa rito, mabilis na sumabog si Crispin habang si Terence ay ligtas. Kahit ang rurok ng orihinal na antas ay hindi ito mahahadlangan. Maaaring ang maalamat na si Profound lamang iyon. Ano ang mangyayari kung masaktan niya ang sinaunang espiritu ng isang profound stage cultivator? Pakiramdam ni JC ay dapat na lang niyang hiwain ang sarili niyang lalamunan. Lumuhad siya at sinabing, Senior, pakiusap, huwag mo na akong patayin. Senior, pakiusap, huwag mo na akong patayin. Hindi ko talaga sinasadyang agawin ang mga nasamsam sa digmaan ng Senior. Hindi ko lang namamalayang nagawa ko ang isang katangahan dahil sa aking matinding hinanakit para sa matandang magnanakaw na si Crispin. Sana ay mapatawad ako ng Senior sa pagkakataong ito. Habang nagmamakaawa siya, isinusumpa pa rin ni JC si Crispin sa kanyang puso. Ayos lang kung naghahangad siya ng kamatayan, ngunit kailangan niyang hilahin pababa ang kanyang ama kasama niya. Bakit niya kinailangang saktan ng isang immortal soul stage cultivator na pinaghihinalaang nasa profound stage? Kung gusto mong mamatay, bakit ka pa magdaranas ng napakaraming problema? Sa simula, si JC ay puno ng kumpiyansa at gustong gumanap ng maayos sa napakatagal ng pagpupulong. Tutal, 2 bagong silang na soul expert pa rin ang napakahalaga. Ngunit ngayong pareho na silang tapos, hindi na niya alam kung makakaligtas pa siya. Mabuti sana kung hindi mawawala ng higit sa 10 ang evil warding sect. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at sinabing, ninakaw mo ang mga nasamsam ko sa digmaan, hindi mo naman maaasahan na palalayain kita sa pamamagitan lang ng pagmamakaawa, di ba? Hindi pa nga tayo natutugunan ng pagharang mo sa amin.
Yumuko si JC ng ilang beses bago nagbigay ng nakakalokong ngiti at sinabing, "Syempre, hindi ko hahayaang mawalan ang senior. Paano kung ganito, bilang paghingi ng tawad sa senior, ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang inihanda ng ating sekta na panlaban sa kasamaan para sa palitan ng mga salita." Bagamat hindi nito kayang tumbasan kahit kaunting pagkawala ng senior, pakiusap, palayain mo na ako dahil sa aking sinseridad sa pag-amin ng aking pagkakamali. Pagkatapos noon, kumuha siya ng isang kahon at itinaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo nang may nasasaktang ekspresyon bago pa man makapagsalita si Terence. 5,515. Kinuha ito ni Terence at sinuri gamit ang kanyang spirit sense. Walang anumang mekanismo bago niya binuksan ang kahon. May isang maitim na asul na core ng sea beast sa loob. Kasing laki lamang ito ng itlog at hindi maihahambing sa core ng sea crab na kasing laki ng 2 kamao, ngunit ang espiritual na puwersang taglay nito ay nagpabago sa mukha ni Terence. Ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat sa yugtong profound. At ito ay isang halimaw sa dagat na nasa tugatog man lang ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Sa totoo lang, talagang nagulat si Terence sa pagkakataong ito. Walang mga cultivator sa yugtong profound sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, tama ba? Bagamat ang dating Thai snake ay nasa yugtong profound, ito ay isa lamang sinaunang espiritong katawan. Ang orihinal na Thai snake ay hindi umabot sa tugatog ng yugtong profound. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni JC. Ang lalaking ito ay nasa yugtungan ng maalamat na profound. Kung hindi, paano niya matutukoy ng tumpak ang antas ng panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat na ito? Paano mo nakuha ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat sa yugtong profound? Huwag mong sabihin sa akin na may kakayahan kang manghuli ng mga halimaw sa dagat sa yugtong profound. Talagang napukaw ang kuryosidad ni Terence ngayon, hindi pa kasama kung mayroon bang mga cultivator sa yugtong profound sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban na ito. Ang katotohanang nakakuha si JC ng panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat ay sapat na upang pukawin ang interes ni Terence. Hindi naglakas loob na itago ang kahit ano si JC at agad na ngumiti, "Senior, ang panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat na ito ay natuklasan ng aking sekta hindi pa katagalan sa tirahan ng isang senior sa kuweba na naiwan libu-libong taon na ang nakalilipas." Bagamat wala ng mga tagapagtanim sa yugto ng profound sa sinaunang Jiangho, dapat ay mayroon nito libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung hindi, hindi sana maiiwan ang alamat ng yugto ng profound. Dapat ay pareho pa rin ang halimaw sa dagat na ito. Ang lakas nito ay mas malakas kaysa ngayon. Tumanggo si Terence. May katuturan ang paliwanag na ito. Dahil isa itong kuweba mula 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi nakakaiba ang pagkakaroon ng ganito. Ngunit ang panloob na core, sa kabilang banda, ay mayroon pa ring purong pagbabago bago ng chi pagkatapos ng libu-libong taon. Hindi niya alam kung ganito ba ang lahat ng panloob na core ng mga halimaw sa dagat, na may mahabang shelf life. Dahil ito ang kuweba ng immortal ng senior, hindi dapat iisa lang ang panloob na core, di ba? May iba ka pa bang kayamanan? Casual na tanong ni Terence. Hindi niya gustong mangikil pa, kundi gusto lang niyang malaman. Hindi niya akalain na sasabihin sa kanya ni JC ang totoo, bakit niya basta ibibigay ang lahat kay Terence. Pero ang ikinagulat ni Terence ay ang pagturo ni JC sa itim na pulseres, natagpuan din sa kuweba na iyon ang pulseres na nasa kamay ng senior. Bukod sa dalawang bagay na ito, wala nang iba pa. Hindi napigilan ni Terence ang matawa, malinaw na nakita ng lalaking ito na hindi niya maibabalik ang pulseres, kaya sinabi na lang niya sa kanya ang lahat. Kung mayroon man siyang iba o wala, nasa kanya na iyon, maliban na lang kung gagamit si Terence ng mga pamamaraan sa paghahanap ng kaluluwa sa kanya. Anong klaseng kayamanan itong pulseres na ito? Paano ko ito gagamitin? Sa totoo lang, ang interes ni Terence sa pulseres ay mas mataas pa kaysa sa panloob na kaibuturan ng halimaw na nasa yugto ng profound. Kung tutuusin, nahulaan na ni Terence na ito ang pangunahing paraan ni Crispin para labanan ang mga divine sense attack ni Terence. Ang pulseres na ito ay tinatawag na God Tamer Bracelet. Hanggat maglalagay ka ng kaunting kamalayan dito, maaari nitong aktibong protektahan ang may-ari ng kamalayan. Kaya nitong tiisin ang anumang atake ng kamalayan na hindi mas mataas sa antas ng gumagamit.
Gayunpaman, 5 atake lamang ang kaya nitong tiisin sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng 5 atake, mauubos ang enerhiya sa Pulseres at aabutin ng isang araw bago makabawi. Siyempre, kung aatakehin ka ng isang Spirit Sense na isang antas na mas mataas kaysa sa iyo, mawawala ng silbi ang depensa ng Pulseres. Tuwang-tuwa si Terence, isa itong kayamanan. Hindi nakakapagtaka na kayang tiisin ni Crispin ang mga espiritual na atake, kabilang na ang kamay na nang-aagaw ng kaluluwa. Ito ay dahil ang primordial spirit level ni Terence ay hindi pa umaabot sa kinakailangan ng isang malaking antas. Malamang ay umatras na si Crispin mula sa pangkat ng berdeng ulap dahil ang Pulseres ng God Tamer ay umaabot na sa limitasyon nito. Sa isiping iyon, napagtanto ni Terence na kung gumamit siya ng combo sa matandang lalaki ng araw na iyon, patay na sana ito ngayon. Gamit ang lakas ng espiritu ni Terence ngayon, gamit ang Pulseres na ito, kaya niyang baliwalain ang anumang Spirit Sense attack mula sa tuktok ng Mid-Mountain Split Stage. Sige, dahil medyo tapat ka pa rin, tapos na ang bagay na ito. Maaari ka nang umalis. Masayang-masaya si Terence matapos makuha ang 2 kayamanan, at ikinumpas niya ang kanyang kamay para sabihan si JC na umalis na. Tuwang-tuwa si JC. Nag-aalala siya na baka hindi siya palayain ni Terence. Tutal, kung papatayin siya ni Terence, lahat ng mayroon siya ay magiging pag-aari ni Terence. Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, Senyor. Mula ngayon, susunod na sa iyo ang sekta ng mga taga-bantay ng kasamaan. Kung mayroon kang anumang utos, gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na tumayo si JC at sinabi ang kanyang mga salita ng katapatan habang siya ay umatras. Nang matapos siya, narating na niya ang dulo ng eskinita at tumakbo palayo na parang isang asong gala. Binitiwan ni Terence si JC at masayang isinuot ang Pulseres. Itinabi niya ang Profound Beast Core at naglakad palabas ng eskinita habang ang mga kamay ay nasa likod. Noong una, inakala ni Terence na kayang labanan ni Crispin ang kamay na lumalamon ng kaluluwa at ang kamalayang whirlpool dahil sa ilang teknik ng sektang Exorcist. Kung ganoon nga, ang sektang Exorcist ang magiging kaaway niya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Mabuti na lang at alam ni Terence na magagawa lang ito ni Crispin dahil sa Pulseres ng Diyos, kaya natural lang na kumalma siya. Dahil hindi nabanta sa kanya ang sekta ng pag-aadya ng kasamaan, maaari na lang niyang palayain si JC. Kung may oras siya sa hinaharap, maaari niyang hanapin si JC at hilingin dito na dalhin ito sa kuweba ng Immortal upang tingnan kung mayroon pa siyang mahanap. Naglakad siya pabalik sa isang inn, at natagpuan si Tianyong na may pandama sa espiritu. Ang nakapagparamdam kay Terence ng kakaiba ay ang pag-inom ni Tianyong ng mag-isa sa lobby ng inn. Ito ay ibang-iba sa pakiramdam na palaging ibinibigay ni Tianyong kay Terence. Nang makita ang poster ni Tianyong na umiinom ng sunod-sunod na tasa, nahulaan ni Terence na ang lalaking ito ay malamang na na-trigger ng isang bagay. Kahit ano paman, si Tianyong ay isang taong itinuturing ni Terence na isang mabuting kaibigan. Dahil nasa problema si Tianyong, naisip ni Terence na dapat niya itong puntahan at kausapin. Hindi na hinintay pa si Terence na pumasok, biglang bumaba si Yidaw mula sa ikalawang palapag at dumiretso sa mesa ni Tianyong. Tumawa siya at sinabing, "Nako, hindi ba't ito ang walang kapantay na henyo ng Thousand Blade Sect, batang sect masterling? Bakit ka umiinom mag-isa?" Hindi man lang itinaas ni Tianyong ang kanyang ulo habang pinupuno niya ang tasa ng alak sa kanyang kamay hanggang sa labi. Walang pakialam na sinabi niya, "Umalis ka." Nagbago ang ekspresyon ni Yidaw, at agad siyang tumigil sa pagngiti. Hinawakan niya ang buhok ni Tianyong gamit ang isang kamay at marahas itong hinayla palayo, hinayla ang mukha ni Tianyong para mapaharap ito sa kisame. Pagkatapos, paulit-ulit niyang sinampal ang mukha ni Tianyong gamit ang kabilang kamay. 5,516. Sino ba ang pinagagalitin mo na parang isang master? Ang lakas ng loob mong sumali sa lumang pagpupulong gamit ang iyong malabasurang anyo. Sa tingin mo ba talaga ay isa kang walang kapantay na henyo na lumilitaw lamang minsan sa bawat 10,000 taon? Sa tingin mo ba ay makakalaban ng iyong basurang sekta na may 1,000 talam ang isang pwesto sa top 10 habang nandyan ka? Hahaha, sa totoo lang, nandito ka talaga para magpatawa, di ba?
Walang pakialam si Yi Dao sa mga tingin ng mga tao sa paligid niya, at walang pakundangang ipinahiya niya si Tianyong. Nanlamig ang mga mata ni Terence, at aatake na sana siya, ngunit unang lumitaw ang waiter ng inn. Ngumiti siya kay Yi Dao at sinabing, ito na ang bisita, bawal ang pribadong away sa inn na ito. Kung mayroon kayong anumang sama ng loob, lumabas kayo at ayusin ang mga ito ng mag-isa. Dahil may kinatawan ng inn, hindi nagmadali si Terence na kumilos. Pumasok siya at tumayo sa isang sulok, malamig na pinagmamasdan ang sitwasyon. Karaniwan, sa pagbabalik ng Invincible Ancient, isang peak nascent soul realm cultivator, kahit na ang Thousand Blade sect ay hindi isang top-tier sect, hindi ito dapat maging isang sect na mangangahas na pukawin ng isang taong tulad ng Tyrannical Blade sect. Gayunpaman, base sa ekspresyon ni Yi Dao, tila wala siyang anumang pag-aalinlangan tungkol sa Invincible Ancient. Binitiwan ni Yi Dao ang buhok ni Tianyong, saka nagkibit-balikat sa mga tauhan ng inn. Hindi, pinaglalaroan ko lang siya. Walang away. Huwag kang mag-alala, alam ko ang mga patakaran ng isang inn. Mabuti naman. Nanatili ang ngiti ng tindera at sumulyap kay Tianyong na walang reaksyon. Patuloy siyang nagsalita sa tonong hindi mapang-asar o mapang-asar, pero kahit na para lang sa kasiyahan, huwag sanang mang-istorbo ng iba. Sige, nakuha ko na. Ikinumpas ni Yi Dao ang kanyang kamay para paalisan ang waiter. Bagamat malalim ang pinagmulan ng isang inn, at hindi niya ito masyadong pananggahasan na masaktan, tiyak na hindi inisip ni Yi Dao na dapat siyang magpakita ng anumang mukha sa isang waiter. Tila walang anumang pagkadismaya si Tianyong sa naunang bagay. Pagkaalis ng waiter, gusto niyang kumuha muli ng tasa ng alak para inumin. Dinampot ni Yi Dao ang garapon ng alak, kinurot ang baba ni Tianyong, at ibinuhos ang alak sa kanyang lalamunan. Halika, halika, halika. Tagal nating hindi nagkita. Bibigyan kita ng toast ngayon. Kung hindi ko ito matatapos, hindi kita bibigyan ng kahit anong mukha. Malakas na sabi ni Yi Dao habang nilalamon ang alak. Hindi sinasadyang napadako ang tingin niya sa tindera na kakaalis lang. Tumigil ang waiter sa paglalakad, ngunit sa huli, wala na siyang balak bumalik. Tutal, sinabi naman ni Yi Dao na nagiinuman sila. Kahit medyo samobra, hanggat hindi sila nag-aaway, hindi nararapat na magbabala pa ang inn pagkatapos ng babala ngayon lang, maliban na lang kung talagang nag-aaway na silang dalawa. Gayunpaman, kung titingnan ng maamo at mapagpasakop na kilos ni Tianyong, malabong kumilos siya. Kaya naman, pansamantala lamang na hindi pinansin ng tindera ang mga kilos ni Yi Dao. Matapos subukan ang limitasyon ng pagtitiis ng inn, may ideya na si Yi Dao kung ano ang nangyayari. Habang patuloy siyang umiinom, hindi niya nakalimutang kutsain si Tianyong, napakawalang hiya mo. Kung ako sa iyo, siguradong magtatago ako sa pantalon ng nanay mo at hindi lalabas, para hindi mapahiya. Sa tingin mo ba talaga ay makakabangon ka ulit dahil lang sa nakakita ka ng matandang hindi mamamatay? Pumunta ka pa nga sa sekta ng Chen Kun. Hahaha, napagtanto ko na ang nakakatawang ultimate skill ng Thousand Blade sect mo ay talagang walang talo. Habang masayang nag-uusap sila, biglang bumuga si Tianyong ng alak na parang palaso, at binasa ang mukha ni Yi Dao. Tumahimik ka. Hindi alam kung alin sa mga salita ni Yi Dao ang tumama sa masakit na bahagi ni Tianyong, ngunit si Tianyong, na hindi nag-react ng matagal, ay tuluyang sumabog. Hindi lamang niya iwinasiwas ang alak sa buong mukha ni Yi Dao, kundi hinawakan din niya ang palso ni Yi Dao, na may hawak na lalagyan ng alak, at malakas na inihampas ito sa ulo ni Yi Dao. Gayunpaman, kung pag-uusapan ng lakas, si Yi Dao, ang batang sect master ng Tyrannical Blade sect, ay lubos na nakahihigit kay Tianyong, ang batang sect master ng Thousand Blade sect. Dahil sa pagkagulat, nahihiya na siyang nasablayan ng alak sa buong mukha. Paano niya hahayaang gamitin ni Tianyong ang kanyang kamay para basagin ang sarili niyang ulo? Kung gayon, hindi na talaga makakaligtas si Yi Dao sa hinaharap. Sandali silang nagkawatak-watek, at nagsimulang manalo si Yi Dao. Gayunpaman, hindi naman lubusang walang kalaban-laban si Tianyong, at kaya pa rin niyang kumapit ng ilang sandali. Si Terence, na nakatayo sa gilid, ay hindi na nagmamadaling kumilos.
Kung hindi lang matapang si Tianyong, tutulungan pa sana siya ni Terence sa pagkakataong ito, at gagawin pa rin niya ang pareho sa hinaharap. Ngunit dahil matapang si Tianyong, nadama ni Terence na mas makabubuti para sa kanya na maghintay at tingnan ng hindi dumaranas na malaking kawalan. Papatayin kita. Namumula ang mukha ni Tianyong, at nasa kawalan siya ng lakas. Agad niyang kinontrol ang 12 ng mga karayom na pilak at pinalipad ang mga ito, naghahandang gamitin ang mga ito laban kay Yidaw. Nagningning ang mga mata ni Yidaw sa bangis at sinabi niya ng may mabangis na ekspresyon, gamitin mo ba ang sandata mo? Kung gayon, hintayin mong hiwain ka ng batang Panginoon na ito sa 8 piraso. Kayong dalawa, bawal ang pribadong away dito sa inn. Mabilis na bumalik ang waiter kanina. Magsisimula na sana ng away ang dalawa, kaya paano ito maituturing na biro? Tila medyo natakot si Yidaw, ngunit hindi siya pinansin ni Tianyong. Hindi alam kung nasobrahan ba siya sa pag-inom o kung labis siyang nabalisa, ngunit ang mga pilak na karayom na iyon ay hindi tumigil at patuloy na sinaksak si Yidaw mula sa lahat ng direksyon. Hanggang 1,000 karayom na pilak lang ang kayang kontrolin ni Tianyong, kaya wala talagang kwenta ang 12 ng karayom na ito. Nang makitang malapit ng malagay sa alanganin si Yidaw, isang alon ng tunay na chi ang dumaloy mula sa hagdan sa ikalawang palapag, na pumutol sa koneksyon sa pagitan ni Tianyong at ng mga karayom na pilak na ito. Pare, kung may anumang pagkalugi, kami, ang paaralan ng mga espada ng mga malupit na mandaragit, ang kukuha sa lahat ng iyon. Isang figure ang direktang lumipad pababa mula sa ikalawang palapag. Kasabay nito, nagbigay siya ng utos sa tindera na sinubukang pigilan si Yidaw at ang isa pang lalaki. Siya ang nagpakawala ng tunay na chi kanina. Nang bumagsak ito, ang momentum ng isang peak mid-stage golden core cultivator ay ganap na naipakita. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng waiter ng isang inn. Sa halip, tumigil siya sa pagngiti at malamig na sinabi, isang gininto ang core mula sa paaralan ng espada ng malupit na mandaragit ang sumalakay sa aking inn. Gusto mo bang ma-disqualify sa sinaunang pagpupulong? Ang Peak Mid Gold Core Realm Cultivator, na ang kamay ay hugis, kuko at akmang hahawakan na sana ang lalamunan ni Tianyong, ay biglang tumigil sa paggalaw. Sa pagkakataong ito, ang Blade School ng Tyrant ay dumating upang makipagkompetensya para sa posisyon ng isa sa 10 maliliit na sekta. Kung siya ay madidiskwalipika dahil sa isang maliit na bagay, tiyak na iiwan siya ng sekta. Bagamat hindi kayang kumatawan ng isang waiter sa isang inn at wala ring kakayahang idiskwalipika ang Blade School ng Tyrant, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Ang pangalan ng Blade School ng Tyrant ay talagang hindi gaanong kapaki-pakinabang sa isang inn. Nang nasa dilema ang lalaki, lumitaw si Terence sa tabi ni Tianyong na parang multo at pinalipad si Yidaw gamit ang isang sampal. Natambo niya ang ilang bakanteng mesa at gumulong ng ilang beses sa lupa bago tumigil. Tungkol naman sa tugatog na mid-stage Golden Core Disciple, hindi rin nagpigil si Terence. Hindi man lang niya binawi ang sampal na pinalipad ni Yidaw. Kasabay ng isang kislap ng pulang ilaw, sinampal ni Terence ang mukha ng disipulo gamit ang nagliliyab na apoy na bagwa palm. 5,517. Ang malas na lalaking ito ay mas kawawa kaysa kay Yidaw. Paano naging ganoon kadaling tiisin ang mabangis na apoy na 8 trigram palm? Kasabay ng isang sigaw, lumipad siya pabalik sa ikalawang palapag na may itim na usok. Mula sa tunog nito, tila hindi maiiwasan na mabaligtad ang mga mesa. Natulala at napanganga ang empleyado ng isang inn kay Terence. Hindi siya nagbibiro sa babala niya sa Blade Sect ng Tyrant, at masyadong mayabang ang lalaking ito. Hindi man lang niya nilagyan ng inn ang mga mata niya. Sumulyap si Terence sa trabahador, walang ekspresyon ang mukha, ako ang bahala sa anumang pinsala, ako si Terence. Nanginig ang katawan ng waiter, at agad siyang ngumiti. Si Senior Linford pala mula sa Green Cloud School ng North Island. Maliliit na bagay lang yan, huwag mo nang ipagdamot. Gusto ng mababang loob na ito na pasalamatan si Senior Linford sa pagtuturo ng leksyon sa 2 bulag na yan. Agad na lumingon ang mga nakapalibot na manunood. Hindi ba't sinabi nilang madidiskwalipika ang sekta kung may pribadong laban? Bakit ibang-iba ito pagdating sa Green Cloud School ng North Island?
Maaari kayang may ganitong pribilehiyo na ang 10 maliliit na sekta. Sa katunayan, ang sekta ng Berdeng Ulap ay walang ganitong uri ng pribilehiyo, ngunit ang IN ay mayroong napakalakas na sistema ng katalinuhan. Si Terence ay nasa nangungunang 3 sa listahan ng mga taong dapat bigyang pansin ng lahat ng sekta, at natural na alam iyon ng waiter. Hindi pa rin alam ang lakas ni Terence, ngunit nakagawa siya ng 2 dekalidad na gininto ang tableta sa loob ng 4 na oras. Sapat na ito para ituring ng isang IN si Terence bilang kanilang pinakamahalagang panauhin. Kung ganoon, ako ang mag-aabala sa iyo. Hindi masyadong nagsalita si Terence, hindi naman siya ang naghahanap ng gulo. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang kinatatakutan sa sinaunang mundo. Ngumiti ang mga tauhan ng IN at umalis, mabilis na nilinis ang kalat. Si Yidaw naman, umalis siyang nakabuntot sa pagitan ng kanyang mga binti matapos makita ang kapangyarihan ni Terence. Tinuruan lang siya ni Terence ng leksyon at hindi niya ito pinatay. Kung hindi sana ganoon kadaling nakabangon si Yidaw. Tianyong, anong problema mo? Hindi mapakali si Terence sa isang walang kwentang tulad ni Yidaw. Humarap siya at sinabihan si Tianyong na umupo sa kanyang upuan. Bamantong hininga si Tianyong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Salamat sa kapatid na Linford sa pagtulong sa amin sa pagkakataong ito. Maraming salamat. Kumaway si Terence, hindi mo kailangang maging magalang sa akin dahil magkaibigan naman tayo. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Kung may problema ka, baka matulungan kita. Nagatubili sandali si Tianyong na para bang pakiramdam niya ay hindi na isang tagalabas si Terence. Isa pa, hindi naman talaga sekreto ang mga bagay na ito, at madali niya itong malalaman kung magtatanong-tanong siya. Sa totoo lang, simula nang matagpuan natin ang walang talo na Grandmaster, dumiretso siya sa sekta ng Chencon para manggulo. Kahit anong pilit ko siyang hikayatin, hindi ito gumana. Dahil dito, ang lakas at pundasyon ng sekta ng Chencon ay hindi na katulad ng dati. Mag-isang pumunta roon ang Grandmaster, pero wala siyang laban sa sekta. Dahil dito, medyo nalulumbay din si Tianyong. Naisip niya na kung ang isang eksperto sa Great Circle ng bagong Soul Stage ay tulad ng walang talo na Immemorial, ang sekta ng Thousand Blades ay walang problema sa pagbabalik sa 10 maliliit na sekta. Sino ang mag-aakala na ang walang talo na Immemorial ay magiging ganito? Bobo. Sige, medyo kawalang galang kung sasabihing bobo ang Ancestral Master. Sa anumang kaso, ang isang ekspertong kakabalik lang ay kakaunti lang ang silbi. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Kung sasabihin man niya, isa siyang tanga na si Invincible Ancient. Alam niyang makapangyarihan na ang sekta ng Chencon ngayon, pero iniisip pa rin niya na hindi siya matatalo sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Pinatay ba ng sekta ng Chencon si Invincible Taego? Nagsisimula ng maawa si Terence kay Tianyong, ang lalaking iyon ay paspusang nagsisikap na buhayin muli ang sekta ng Thousand Blades, at ngayong mayroon na siyang kaunting pag-asa, wala na ang lahat. Umiling si Tianyong. Hindi nila ginawa. Pero napinsala sila ng sekta ng Chencon at pinabalik. Ang dahilan kung bakit hindi nila pinatay ang kanilang ninunong amo ay para takutin ang mundo at itatag ang prestihiyo ng sekta ng Chencon. Patayin mo ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Ang Grandmaster mo ang manok, at lahat ng gustong hamanin ang sekta ng Chencon ay ang unggoy. Tumanggaw si Terence, malalim ang iniisip. Dahil baldado ang walang talong Archean, natural lamang na maglakas loob ang malupit na sekta ng Talon ni Yidaw na pukawin sila. Ang malupit na sekta ng Talon ay palaging mga alipors ng sekta ng Chencon. Magiging kakaiba kung hindi nila samantalahin ang pagkakataon na tapakan at bugbugin sila kapag sila ay natalo. Bukod dito, sina Yidaw at Tianyong ay hindi magkasundo noong una pa lamang, at ang malupit na sekta ng Talon at ang sekta ng Libong Talon ay parehong magkatunggali na gustong pumasok sa 10 maliliit na sekta. Kung ayos lang kay Invincible Archean, malamang hindi maglalakas loob si Yidaw na umutot sa harap ni Tianyong kahit na may dalawa pa siyang lakas ng loob. Terence, nandito ka pala at kumakain kasama si Tianyong. Biglang may narinig na malinaw at magandang boses ng babae dahil sa gulat. Hindi na kailangang tumingin pa si Terence para malaman na si Yubi pala iyon. Sister Yubi, halika't maupo ka sa amin.
Lumingon si Terence at tinawag ang waiter para magdala ng 2 set ng chopsticks at mga mangkok. Bakit ka nandito mag-isa? Hindi ba dumating sina Ching Cheng at ang iyong Panginoon? Bahagyang namula ang kaakit-akit na mukha ni Yubi. Binati muna niya si Tian yung bago sumagot, nandito na sila. Gusto kong lumabas ng mag-isa, kaya hindi ako sumama sa kanila. Sa katunayan, nakita ni Yubi na dumating na ang mga tao mula sa sekta ng Percival, at hindi na siya makapaghintay na mahanap si Terence. Lubos na sumang-ayon dito si Morris, kaya hinayaan niyang lumabas si Yubi ng mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi pa bumabalik si Terence, at matapos hindi makabalik si Yubi, naisip niya na kung hihintayin niya si Terence sa pasukan ng bahay tuluyan, makikita niya ito ng mas maaga, kaya pumunta siya rito ng mag-isa. Hindi pa nagsisimula ang lumang pagtitipon, at wala pang masyadong makikita sa bayan ng Ying. Tara, kumain at mag-usap tayo. Sa anumang kaso, hindi na bago sa iyo si Tianyong, sabi ni Terence habang tinutulungan si Yubi sa mga kagamitan. Naisip ni Yubi sa sarili niya, ang tanga-tanga mo talaga. Kung wala ka namang mapapagbilihan, bakit hindi mo ako samahan mamili? Kahit kainan lang, mas mabuti nang kumain ang 2 tao kaysa sa 3 tao, di ba? Gayunpaman, hindi maipahayag ng maliliit na batang babae ang kanilang mga iniisip. Tangulang nang nakangiti ang kanilang nagawa at umorder pa ng ilang putahe. Sa piling ni Terence at Yubi, lumiwanag ang kalooban ni Tianyong. Isa siyang determinadong tao noong una, at medyo matigas lang ang ulo niya noon. Ngayong nakikipag-usap na siya kina Terence at Yubi, unti-unti niya itong pinakawalan. Habang nag-uusap ang tatlo, bumalik si Yi daw kasama ang isang binata na mukhang nasa mga unang bahagi ng kanyang 20 anyos. Siyempre, hindi matukoy ang kanyang edad sa katawan ng isang practitioner. Hindi sigurado si Terence, ngunit nahulaan niya na ang binata ay malamang na nasa kanyang bagong silang na soul stage. May binulong si Idaw sa tainga ng binata at itinuro ang grupo ni Terence. Tila nakahanap na siya ng tulong para makaganti. Hindi naging madali para kay Idaw na imbitahan ang isang bagong usbong na eksperto sa kaluluwa. 5,518. Hindi alintana ni Terence at nagpatuloy sa pakikipag-usap at pagkain kasama sina Tianyong at Yubi. Isa lamang siyang baguhang soul cultivator. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong antas niya, tiyak na hindi siya kasing lakas ni Crispin. Kahit na mayroon siyang God Bracelet, hindi niya mahahadlangan ang Divine Sense attack ni Terence. Sa simula ay nakatuon ang tingin ng binata kay Tianyong, ngunit matapos makita si Yubi, agad niyang iniba ang kanyang target. Casual niyang itinulak palayo si Idaw, na nagsasalita pa rin malapit sa kanyang tainga, at naglakad palapit na sa tingin niya ay ang pinakagwapong poster. Itong dilag na ito, nakatadhana talaga tayong magkita. Akala ko may magandang mangyayari ngayon, pero nakilala ko pala ang babae sa panaginip ko. Base sa malaswang mukha ng lalaking ito, mahihinuha na ang sinasabi niyang panaginip niya ay isa lamang erotikong panaginip. Umalis ka. Nanlamig ang mga mata ni Terence habang nagsasalita. Sa totoo lang, ayaw ni Terence ng gulo, at bihira siyang maghanap ng gulo sa sarili niyang pagkukusa, pero kung may darating man na naghahanap ng gulo, hindi mag-aatubiling ipaalam ni Terence sa kanila na ang gulo ay kamukha ni Terence. Hindi pinansin ng binata ang babala ni Terence at sinulyapan ito ng may paghamak bago tumawa ng marahan kay Yubi, Ginang, ano ang saysay ng pagsunod sa basurang ito? Saang sekta o pamilya ka kabilang? Halika, halika. Halika, makipag-usap ka ng mabuti sa batang Panginoong ito. Uminom muna tayo, at pagkatapos ay mag-usap tayo sa liwanag ng kandila sa gabi. Hanggat mapapasaya mo ang batang Panginoong ito, kahit papaano ang iyong pamilya o sekta ay maaaring maging isa sa 10 maliliit na sekta. Unti-unting lumapit si Yubi kay Terence nang may pandidiri, sinusubukang lumayo hanggat maaari sa binata. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ako interesado na makilala ka. Isa pa, hindi ka ba nakakaintindi ng lengguwahe ng tao? Sinabi ko nang maligaw ka. Yo, ang liit mo namang sili. Mahilig din ang batang Panginoong ito sa maliliit na sili na katulad mo, pagdating ng panahon, masisarap pa kapag sumigaw ako. Hindi natalo ang kapal ng balat ng lalaking ito sa sarili niyang lakas.
Bukod pa rito, habang nagsasalita siya, iniabot pa niya ang kanyang kamay para hawakan ang palso ni Yubi. Halatang gagamit siya ng puwersa. Kahit si Tianyong ay hindi kayang tiisin ang ganitong klaseng pagbaliwala kina Terence at Tianyong, lalo na si Terence. Hindi pa malinaw kay Yubi ang kanilang relasyon, pero wala namang gaanong pagkakaiba. Nakikipaglandian kay Yubi sa harap ni Terence. Hindi talaga alam ni Terence kung ilang buhay na ang mayroon ang lalaking ito. Umalis ka sa daan, ang huling babala ni Terence. Dahil hinahanap ng lalaking ito ang kamatayan, at halatang si Yi daw ang nakahanap sa kanya, hindi na magiging magaan si Terence. Tatlong spirit sense vortex ang lumitaw mula sa manipis na hangin, mabilis na umiikot at pinupunit ang essence spirit ng binata. Nagdagdag pa si Terence ng mga pagbabago sa mga ito. Matapos makuha ang Spirit Sense Refinement Fire, sinubukan ni Terence na gawing Refinement Fire ang kanyang Spirit Sense. Ang mga Spirit Sense Vortex ay ganap na binubuo ng Spirit Sense, kaya walang dapat maging problema sa teorya kung ito ay magiging Refinement Fire. Habang papunta rito, isinabuhay ni Terence ang ideyang ito, at sa pagkakataong ito, galit na galit siya at unang beses na nag-practice ng bagong Fire Vortex na ito. Hinayla at niyanig ng vortex ang espiritu ng binata, at pagkatapos ay kumalat ang apoy sa buong espiritu. Ang espiritu ang pinakatakot sa mga bagay tulad ng apoy, at kadalasan sa pisikal na depensa, hindi direktang kayang atakihin ng apoy ang espiritu. Ngunit nagawa ito ng binagong vortex ng apoy ni Terence na gawin itong imposible. Nakaunat pa rin ang kamay ng binata. Isang talampakan na lang ang layo nito sa palso ni Yubi, pero hindi na ito makagalaw pa. Hindi inakala ni Terence na ang kapangyarihan ng vortex na nagpapalit ng apoy sa apoy ay magiging ganito kagulat-gulat. Sa isang kisap mata, ang essence spirit ng binata ay naging abo. Hindi na siya nakapagsigaw pa bago ito dahan-daang bumagsak sa lupa. Sa likuran niya, si Yi daw ay natulala. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ang binata ay talagang wala ng buhay. Hindi na niya kailangang lumapit pa para kumpirmahin ito. Sigurado si Yi daw na pati na ang binata. Isang matinding lamig ang kumalat mula sa kaibuturan ng puso ni Yi daw. Hindi lamang ito takot sa mga pamamaraan ni Terence, kundi pati na rin sa sekta sa likod ng binata. Hindi napigilan ni Yi daw ang alinman sa kanilang dalawa. Maya-maya, tumawa ng hysterical si Yi daw, tapos na tayo. Patay na kayong lahat. Patay na rin ako. Paano mo nagawang patayin ng lantaran ang anak ng pinuno ng sektang Chenkun? Ang berdeng ulap na paaralan ng North Island. Sektang Espiritu ng Dahon. Ang sektang Libong Talam. At ang paaralan ng talim ng ating tirano. Maghanda kang harapin ang puot ng sektang Chenkun. Malapit nang matapos ang kanyang pangungusap, ang mapangahas na tawa ni Yi daw ay nauwi sa malalakas na hikbi. Siya ang nag-udyok sa kanila na lumabas, ngunit namatay sila sa mga kamay ni Terence sa isang galaw lang, halos imposibleng makalusot dito ang malupit na Blade Sect. Gaya ng sinabi ni Yi daw, ang galit ng sekta ng Chenkun ay gagawing abo ang lahat ng sekta na may kaugnayan sa kanila. Nang marinig ang mga salitang, sektang Chenkun, maraming manunood na kanina lang ay tuwang-tuwa ang agad na naglaho ng walang bakas. Gaya ng kasabihan, kapag nasunog ang tarangkahan ng lungsod, ang mga isda sa kanal ay magdurusa rin. Sino mang may kaugnayan sa bagay na ito ay maaaring maging malas na isda sa kanal. Kaya naman, mas mabuting tumakbo na lang ng malayo hanggat maaari ngayon. Nagbago ang ekspresyon ng waiter. Si Terence nga ay isang taong ayaw makialam sa inn, pero ang sekta ng Chenkun ang nangunguna sa kanilang listahan. Sa katunayan, ang sekta ng Chenkun ay palaging nasa likod ng inn. Ngayong namatay ang anak ng sect master ng sekta ng Chenkun sa isang inn, talagang wala na sa kontrol ang mga bagay-bagay. Si Yi daw, na nawalan na ng kontrol sa kanyang emosyon, ay umiyak at tumawa habang tumatakbo palabas. Wala na siyang pakialam sa bangkay ng anak ng sect master. Ang mga tao mula sa bahay tuluyan ay hindi lumabas para gumawa ng kahit ano. Ang bagay na ito ay hindi na nila kayang hawakan. Parehong partido ay hindi ordinaryong tao, at ang hindi makialam dito ang pinakamahusay na paraan. Sa katunayan, ang pinagmulan ng isang inn ay ang 4 na dakilang sekta.
Ang sinaunang bulubundukin ay magkasamang kontrolado ng apat na dakila, kaya ang bayan ng Pai na ito ay natural na magkasamang kontrolado rin ng apat na dakila. Para magkaroon ng ganitong kumpiyansa ang isang inn, kailangan itong narito. Kung si Terence ay isa lamang Grandmaster ng sektang Percival sa North Island, ngunit hindi isang mataas na antas na alchemist, natural na kikilos agad ang isang inn para sa kapakanan ng sektang Chencon sa likod nila. Ngunit dahil hindi ganoon kasimple si Terence, at ang sektang Chencon ay isa lamang sa apat na masters sa likod ng inn, mas makabubuti para sa sektang Chencon na sila mismo ang humarap dito. Medyo namutla ang mukha ni Tianyong, ngunit walang takot sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tutal, ang Thousand Blade Sect at ang Chencon Sect ay matagal nang magkaaway, kaya baliwala lang sa kanya ang isa pang buhay. Kuya Linford, ako, si Tianyong, ang humila sa iyo pababa sa pagkakataong ito. Kung ayaw akong harapin ni Yidaw, hindi niya sana isinama ang mga tao mula sa sekta ng Chencon at hinaila ka pa sa ganitong sitwasyon. Paumanhin na sabi ni Tianyong. 5,519. Kung si Tianyong lang mismo, hindi sana malaking bagay ang makasakit sa sekta ng Chencon, pero sinusuportahan pa rin ni Terence ang sekta ng Percival. Hindi magandang bagay para sa sekta ng Percival ang makasakit sa sekta ng Chencon. Hindi mo kasalanan, bahagyang ngumiti si Terence, lumapit sa akin ang lalaking ito ngayon, dapat siyang mamatay. Tama siya, kung hindi lang dahil sa katotohanang sinusubukang guluhin ng batang Panginoon ng sektang Chencon si Yubi, hindi sana siya pinatay ni Terence. Iisa sina Yidaw at ang gininto ang core ng malupit na Blade Sect, hindi man lang sila sinaktan ni Terence, tinuruan lang sila ng leksyon. Tungkol naman sa sekta ng Chencon, wala naman masyadong pakialam si Terence dito. Anak lang ito ng pinuno ng sekta. Kahit na pinuno pa ito ng sekta, hindi mahalaga kung mamatay siya. Haharapin ng sekta ng Percival mula sa North Island ang Big Four sa pagkakataong ito. Ano man ang mangyari, kailangan nilang pabagsakin ang isa sa Big Four para makuha ang posisyon. Wala pa siyang layunin noon, pero ngayon ay napagdesisyonan niyang itakda ito bilang sekta ng Chencon. Sino ang nagsabi sa kanila na pumunta at hanapin ang kamatayan? Hindi nagsalita si Yubi, pero nakaramdam siya ng tamis sa puso niya. Sinabi ni Terence na nandito ang lalaki para guluhin siya, at nararapat lang na mamatay siya. Hindi ba't ibig sabihin noon ay negosyo na rin ni Terence ang sarili niyang negosyo? Kung tungkol naman sa kung gaano kaitikot ang sekta ng Chencon, wala talagang nararamdaman si Yubi. Habang tumatagal ang oras na kasama niya si Terence, lalo niyang nararamdaman na hindi maarok si Terence. Ang mga mahiwagang kakayahan na iyon ang nagbigay kay Yubi ng matibay na kumpiyansa na hanggat narito si Terence, walang bagay na hindi malulutas. Narinig ni Tianyong ang mga sinabi ni Terence, ngunit tila hindi siya mapakali. May guilt pa rin sa mukha niya. Tinapik ni Terence ang balikat niya at sinabing, huwag kang mag-alala. Hindi naman yan malaking bagay. Ako na ang bahala. Sinubukan din ni Yubi na hikayatin si Tianyong mula sa gilid. Bukas ang isipan ni Tianyong sa simula pa lang, kaya't pinakawalan na rin niya ang kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, kailangan pa ring maghanda ang sekta ng Thousand Blades, kaya agad siyang nagpaalam at bumalik. Magkatabi ang Green Cloud Sect at Leaf Spirit Sect ng North Island, kaya bumalik si Terence kasama si Yubi. Tungkol naman sa mga bagay-bagay dito, natural lang na asikasuhin ito ng isang inn, at kailangan na lang isipin ni Terence kung paano haharapin ang paghihiganti ng Chencon Sect. Alam din ni Yubi na kailangang pag-usapan ni Terence ang sektang Chencon sa mga tao ng sektang Percival sa North Island, kaya kahit medyo nag-aalangan siya, kinailangan niyang humiwalay kay Terence nang marating nila ang sektang Espiritu ng Dahon. Pagkabalik ni Terence sa sekta ng Berdeng Ulap, agad siyang hinanap ni Reggie. Natanggap na niya ang balita tungkol sa nangyari. Tutal, pinatay naman ni Terence ang batang Panginoon ng sekta ng Chencon. Mabilis na kumalat ang ganitong uri ng balita. Lolo Maestro, aatakihin mo ba ang sekta ng Chencon? Tanong agad ni Reggie matapos siyang senadoryosan ni Terence na umupo. Nagtatakang tumingin si Terence kay Reggie. Mukhang hindi ka man lang nag-aalala na maghihiganti ang sekta ng Chencon sa sekta ng Percival. Nag-aalala. Bakit ako mag-aalala? Natigilan si Reggie ng ilang sandali bago tumawa. Lolo ng martial arts, huwag kang magbiro.
Dahil ikaw ang namamahala sa Green Cloud School, ano ang dapat ipag-alala? Isa pa, alam ko ang iniisip mo. Isa sa mga malalaking miyembro ang target ng Green Cloud Sect ng ating North Island sa napakatagal ng pagpupulong na ito. Dahil gusto nating maging nangungunang sekta, dapat mayroong pamilyang magbibigay ng espasyo para sa atin. Hehe, naintindihan mo naman ng mabuti. Iyan ang iniisip ni Terence, at wala siyang dapat itago. Nag-isip sandali si Reggie bago nagpatuloy, akala ko noong una ay pipiliin ng Marshall Grand Uncle ang mas mahihinang apat na sekta, tulad ng third rank Heaven Opening Sect. Hindi ko inaasahan na pipiliin ng Marshall Grand Uncle ang una sa apat na sekta, ang Chencon Sect. Gusto mo bang gawing pinuno ng Big Four ang ating Green Cloud School? Ang tapang ng Senior Grand Uncle ay talagang hindi maihahambing sa disipulong ito. Natawa si Terence sa sarili niya sa papuri ni Reggie, hindi naman niya balak suruan ang pinakamalakas na sekta. Nagkataon lang na ang mga tao ng sekta ng Chencon ay sumugod para sa kamatayan. Para kay Terence, ang ranggo ng Big Four ay hindi gaanong mahalaga, ganoon din sa kahit anong bahay. Sabi mo, akala ko noong una, ang target ko ay ang medyo mahinang Grade 4, tulad ng Heaven Opening Sect na nasa ikatlong pwesto sa Grade 4. Kung gayon, bakit hindi ito ang pinakamahina? Ang pang-apat na pwesto ay dapat ang pamilyang Salter, tama ba? Ayon sa sinabi mo, sa halip na piliin ang pangatlo, hindi ba't mas mabuting piliin ang pang-apat? Naisip ni Terence na kakaiba ito at nagtanong. Tila inaasahan na ni Reggie na hindi malalaman ni Terence, kaya hindi niya ito ikinagulat. Lolo Maestro, ang pamilyang Salter ang taga-suporta ng ating sekta ng Green Cloud. Hindi, dapat sabihin na ang pamilyang Salter ang taga-suporta ng ating North Island Alliance. Bagamat ang pamilyang Salter ang pinakamahina sa apat na malalaking grupo, sa ganitong antas ng relasyon, tila hindi natin sila dapat atakihin. Isang sekta. Ipagtatanggol ba ng pamilyang Salter ang Green Cloud School kapag nasa panganib ito? Tanong ni Terence na may pagtataka. Matagal na siyang nasa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong koneksyon sa pagitan ng pamilyang Salter at ng Green Cloud Sect ng North Island, o sa halip, ang tatlong sekta. Lolo Maestro, alam mo naman na ang apat na panig ng sinaunang kabundukan ay kontrolado ng apat na malalaking sekta. Sino mang gustong makakuha ng mga mapagkukunan sa sinaunang kabundukan ay dapat pumili ng isa sa apat na malalaking sekta na sasalihan. Kung hindi, magiging lubhang mahirap para sa kanila na makakuha man lang ng mga mapagkukunan ng paglilinang, lalo na ang pagsiguro ng kanilang posisyon bilang isa sa 10 maliliit na sekta. Lahat ng sekta at pamilya sa buong sinaunang mundo ng martial arts ay nasa ilalim ng kontrol ng apat na malalaking sekta at pamilya. Medyo maluwag lang ang kanilang relasyon, matiyagang paliwanag ni Reggie. Tumango si Terence, naiintindihan ko. Kung gayon, bakit pinili ng tatlong malalaking sekta ng North Island ang pamilyang Salter bilang kanilang sekta? Kung pag-uusapan ang lokasyon ng angkan ng Salter sa sinaunang bulubundukin ay hindi ang pinakamalapit sa tatlong tarangkahan ng North Island. Ngumiti si Reggie at sinabing, ito ay dahil ang tatlong malalaking tarangkahan ng North Island at ng angkan ng Salter ay may kasaysayan. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang angkan ng Salter ay hindi pa umiiral. Ang angkan ng Salter ay orihinal na isang angkan na humiwalay mula sa sekta ng North Island na nakataas sa langit. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-unlad, ang angkan ng Salter ay naging isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa tatlong malalaking tarangkahan ng North Island. Ang parehong partido ay orihinal na nagmula sa iisang sekta. Dahil sa ganitong pamana, natural na pipiliin ng tatlong malalaking tarangkahan ng North Island ang angkan ng Salter bilang kanilang sekta na maaasahan. Nagulat si Terence, talaga bang nagmula ang pamilyang Salter sa sekta ng pagsikat tungo sa langit? Hindi ba't pareho lang iyon ng Sky Tower sa Sky Class Island? Tila ang pamilyang Salter dito ay may kadugong kamag-anak ng Truett Salter. Kung ganoon, dapat talagang alagaan ni Terence ang pamilyang Salter para sa kapakanan ng Truett. 5,520. Siyempre, dahil sa posisyon ng pamilyang Salter sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, hindi nila iisipin na kailangan niya ang tulong ni Terence.
Parang kailangan nila ang tulong ni Terence. Napag-usapan na nga, hindi maiwasan ni Terence na maalala ang kanyang panahon sa Common World nang marinig niya ang tungkol sa ugnayan sa pagitan ng pamilyang Salter at ng tatlong malalaking sekta. Ang Hidden House U ay orihinal na isang sangay ng Common House U, ngunit pagkatapos umunlad sa Hidden World, sila ang naging pinuno ng Common House U. Ang ganitong uri ng nakaka-inspire na kwento ay halos magkapareho. Siya nga pala, Marshall Granduncle, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang sektang Xuanji ay sumali na ngayon sa sektang limang elemento. Para maging eksakto, ang angkan ng Salter ang tanging sektang sumusuporta sa Skyward Sect at sa ating Green Cloud Sect. Paulit-ulit na sinasabi ni Reggie ang tatlong tarangkahan ng Hilagang Isla. Bigla niyang naalala na medyo iba na ang sitwasyon ngayon at mabilis na idinagdag. Lumipat na ang sekta ng Xuanji sa sekta ng limang elemento. Bakit? Nalilitong tanong ni Terence. Hindi ba't sinabi nilang magkakaugnay ang tatlong sekta ng North Island? Bakit lumipat ang sekta ng Xuanji sa sekta ng limang elemento? Bamantong hininga si Reggie. Hindi mo masisisi ang sektang Xuanji sa pagpapalit ng panig. Masyadong mahina ang pamilyang Salter sa malalaking apat. Ilang magkakasunod na taon nang hindi nakapasok ang sektang Xuanji sa nangungunang 10 maliliit na sekta. Kung hindi dahil sa suporta mula sa Rising Sky Sect at sa ating Green Cloud Sect, lalo lamang sana silang hihinang sa bawat araw. Kaya, para makapasok muli sa nangungunang 10, wala silang ibang magawa kundi lumipat ng panig sa sektang 5 elements. Tumanggaw si Terence, may ganoong sitwasyon pala. Kalimutan na natin yan. Ang tatlong sekta ng North Island ay nasa iisang panig. Kapag ang sekta nating Percival ang pumalit, babalik ang sekta ng Xuanji. Tama. Dahil nandito ang lolo't lola, babalik din ang paaralan ng Xuanji sa kalaunan. Mariing tumanggo si Reggie at nagtanong, lolo't lola, kahit na itinakda na ng Green Cloud School ng Hilagang Isla ang ating target sa 4 na dakila para sa napakatandang grand meeting na ito, kailangan pa rin nating pumili ng isa sa 4 na dakila bilang ating suporta bago magsimula. Sa tingin mo ba ay ang pamilya Salter pa rin? Sumama na tayo sa pamilyang Salter. Dahil mayroon pa ring pagkakaibigan sa pagitan natin, hindi na natin kailangang baguhin iyon. Desisyon ni Terence. Wala siyang pakialam kung mahina ang pamilyang Salter o hindi. Isa lamang itong titulo, kung tutuusin. Kung gusto niyang lumakas, ang sarili niyang lakas ang pinakamahalaga. Bueno, dahil iniisip din ng Marshall Granduncle na mabuti ang pamilyang Salter, pupunta ako at isusumit ang name card ko. Kapag yayain kami ng pamilyang Salter na bumisita, pupunta ako at bibisita sa kanila. Formalidad lang iyon, formalidad lang. Dagdag ni Reggie, iniisip na hindi tama na yayain si Terence na bumisita sa bahay ni Salter. Wala talagang pakialam si Terence kung babatiin man siya o hindi. Tumanggo lang siya nang walang pakialam, kayo na ang bahala. Opo, tiyuhin sa labanan. Aalis na po ang disipulong ito. Tumayo si Reggie, yumuko, at umatras ng ilang hakbang bago tumalikod para umalis. Walang ibang magawa si Terence kundi hayaan si Reggie na gawin ang gusto niya. Kasabay nito, natagpuan ni Hidaw, na nagkamalay na, ang pundasyon ng sekta ng Chenkon. Lumuhad siya sa lupa at binaluktot ang katotohanan gamit ang mga luha at sipon. Gusto muna niyang iligtas ang sarili at ang sekta ng Taybak ng tirano sa gulo na ito, at pagkatapos ay ipakulong sina Terence at ang iba pa. Pinuno ng sekta, nakita lang ng batang Panginoon na si UB mula sa Leaf Spirit Sect ay medyo may talento, kaya lumapit siya para makipag-usap dito. Sa huli, napansin siya ni Tianyong mula sa Thousand Blade Sect. Alam ng lahat na ang Thousand Blade Sect ay may sama ng loob sa ating Chenkon Sect, kaya agad na natagpuan ni Tianyong, ang mabangis na kontrabidang ito, si Terence mula sa Percival Sect sa North Island. Si Terence ay isa sa mga manliligaw ni Yubi, at sa ilalim ng sulsol ni Tianyong, tinambangan niya ang batang Panginoon. Kawawang batang Panginoon, isa siyang prodigy ng kanyang henerasyon. Palihim siyang sinakta ng mga masasamang taong ito. Gusto ko sana siyang iligtas, pero dahil masyado akong mahina, hindi ko man lang nagawa. Napaiyak si Idaw habang nagsasalita, at ang kanyang husay sa pag-arte ay talagang kahanga-hanga. Sa katunayan, natatakot din si Idaw na mabunyag ang kanyang kasinungalingan.
Kung mangyari iyon, siya at ang Blade Sect ng Tyrant ay hindi magiging mas mahusay kaysa kina Terence at sa iba pa, kaya hindi siya nagkukunwaring umiiyak. Ang nakaupo sa gitna ay ang pinuno ng sekta ng Chenkon, si The Wistmaster Duji. Isa siyang eksperto sa tugatog ng huling yugto ng Nascent Soul. Siya ang nanguna sa pangkat upang lumahok sa sinaunang pagpupulong. Ang kataas-taasang nakatatanda, si The Wistmaster Dunan, ay hindi pumunta sa sinaunang kabundukan. Sa halip nanatili siya upang bantayan ang sekta. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng sekta ng Chenkon ay hindi dahil sa lakas ng The Wistmaster na si Dunan, kundi dahil mayroong 7 eksperto sa yugto ng Nascent Soul sa buong sekta ng Chenkon. Bukod sa The Wistmaster na si Dunan, na nasa malaking bilog ng yugto ng Nascent Soul, ang pangalawa ay ang The Wistmaster na si Dujia, na nasa tugatog ng huling yugto ng Nascent Soul. Bukod pa rito, mayroong isang eksperto sa huling yugto ng Nascent Soul, 2 sa gitnang yugto ng Nascent Soul, at 2 sa maagang yugto ng Nascent Soul. Gayunpaman, hindi pa nagsisimula ang napakatandang pagpupulong ng ang anak ng The Wistmaster na si Duji, isang maagang umusbong na Soul Realm expert ng sektang Chenkon, ay hindi maipaliwanag na napatay. Nang marinig ang mga salita ni Yidaw, hinampes ng kagalang-galang na si Duji ang mesa sa tabi niya ng may malamig na mukha. Ang buong mesa, kasama ang mga tasa ng tsaa at mga dekorasayon dito, ay naging pinong pulbos sa isang iglap at bumagsak sa lupa ng paisa-isa. Nagkataong nasulyapan ni Yidaw ang The Wistmaster na si Duji at agad na natakot. Agad siyang tumahimik dahil sa takot, ngunit hindi mapigilan ang kanyang katawan ang bahagyang manginig. Sekta ng Green Cloud ng North Island, Terence, napakalalaki mo. Paano mo nagawang patayin ang anak ko na dumaranas ng tribulation? Hindi mo talaga alam kung paano nakasulat ang salitang kamatayan. Sa oras na ito, halos imposibleng pigilan ang hanggaring pumatay sa puso ng The Wistmaster na si Duji. Bagamat mayroon siyang higit sa isang anak, at ang maagang Nascent Soul Stage Cultivator na ito ay hindi ang pinakanamumukod tangi, ang kanyang anak ay anak pa rin niya. Kung hindi siya galit, baka hiwain na lang niya ang sarili niyang leeg. Si Yidaw, na nakaluhod sa lupa, ay labis na natuwa. Tila ang pangunahing target ni The Wistmaster Duji ay si Terence. Tungkol naman sa Blade Sect ng Tyrant, tila wala silang balak na ibuhos ang kanilang galit sa kanya. Bagamat hindi binanggit ng naliwanagang si Duji ang tungkol sa Spirit Leaf Sect at sa Thousand Blade Sect, hindi man lang naglakas loob si Yidaw na isipin ang magiging resulta. Hanggat mapapaalis niya si Terence, madaling harapin ang Spirit Leaf Sect at sa Thousand Blade Sect. Lalo na ang Chenkon Sect, kahit ang Blade School ng Tyrant ay hindi seseryosohin ang dalawang sektang ito. Pinuno ng sekta, pakiusap na pakalmayin mo ang iyong galit. Tutal, ang Green Cloud School ay isa sa 10 maliliit na sekta. Bagamat ang aming paaralang Chenkon ang pinuno ng 4, kailangan pa rin naming sumunod sa mga patakarang itinakda noong una. Kung hindi, kami, ang pinuno ng 4, ay sama-samang matatarget ng iba pang 3. Sinubukan siyang hikayatin ng isang elder ng sekta ng Chenkon sa gilid gamit ang mahinang boses. Malapit nang magsimula ang napakatandang pagpupulong at hindi kayang mawala ng sekta ng Chenkon ang kanilang kahinahunan. Huminga ng malalim si The Wistmaster Duji at tumango, hindi naman masama. Kahit na ang ating Chenkon Sect ang pinuno ng Big Four, hindi pa tayo umaabot sa puntong kayanan nating takpan ang langit gamit ang isang kamay. Dahil nakapagkasundo na tayo noon, dapat natin itong sundin. Sa pinakamatagal, hindi pa huli ang lahat para harapin ang Percival Sect ni Beidou pagkatapos ng simula ng napakatagal na pagpupulong. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.